Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang, ang mga pagkaing sumisira sa benepisyo ng itlog at nakakasama sa iyong mabato bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa medisina. Nakita ko na ang lahat ng uri ng kondisyon, kaya ang ibabahagi ko sa inyo ay mula sa puso at sa mahabang karanasan. Kaya, hayaan ninyong matanong ako. Gumigising ka tuwing umaga na babasa ka ng 2 o 3 itlog marahil nilalaga mo ito o kaya iginagawa mong scramble at naisip mo sa sarili mo mabuti. Tama ang ginagawa ko, kumakain. Akong protina, nagiging malusog ako. At sa totoo lang, hindi ka mali. Ang itlog ay pambihira. Sila ay isa sa pinakakumpleto at pinakamadaling ma-absorb na mapakukunan enggi. Nutrition na inilagay ng Diyos sa mundong ito. Pero heto ang bagay na walang nagsasabi sa iyo at ito ang gusto kong pausapan natin ngayon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung ano ang isinasabay mo rito. Sapagkat may mga partikular na pagkain, mga napakakaraniwang pagkain na nasa kusina mo mismo ngayon nakapaisinabay mo sa itlog, tahimik, mabagal, at seryosong sinisira ang iyong bato, kidneys. At kung ikaw ay lampas 50 anyos na, mas mahalaga ito kaysa sa inaakala mo. Ngayon, gusto kong pakinggan ninyo akong mabuti dahil hindi ako narito para takutin kayo. Narito ako para turuan kayo. Walang napapagaling ang takot. Ang paunawa mo ron, kaya intindihin natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loop ng katawan mo. Lalo na kapag tumuntong ka na sa edad na 50 pataas dahil nagbabago ang pisyolohiya. Ang katawan mo nung ikaw ay 35 ay hindi na ang katawan mo ngayon at hindi iyon masamang bagay. Ito ay isang bagay lamang na kailangan mong malaman upang makasabay ka sa iyong katawan imbes na hindi sinasadyang kinakalaban mo ito. Paklakpas na 50, ang makabato ay nagsisimulang mawalan ng malit hunit. Nasusukat na porsyento ngang kakayahan nitong maglinis taon-taon. Hindi ito sakit, ito ay biolohiya. Ang iyong glomerular filtration rate ang bilis na paklilinas na iyong makabato sa iyong dugo ay nagsisimulang bumaba ng humigit kumulang 1% bawat taon paglakpas ng edad 40. Pagsapit mo nga 55 o 60, maaring nawalan ka ng 15 hanggang 20% ang function ng iyong bato at wala kang nararamdaman kahit ano. Walang sakit, walang pamamaga, walang babala. Ang bato ay matahimik na manggagawa. Hindi sila nagrereklamo hanggang sa malala na ang sitwasyon. At ang pananahimik na iyan ang mismong dahilan kung bakit napakahalaga na usapang ito. Kasabay nito paglakpas ng 50 may iba pang nangyayari. Ang atay ay nagiging medyo mas mabagal sa pagprosesong ilang metabolic byproducts. Ang pamamaga, inflammation, ay nagiging tahimik na ingay. Sa katawan, tumitigas ang maugat. Ang blood pressure ay unti-unting tumatas. At ang gut microbiome ang trilyon-trilyong bakterya na nabubuhay sa iyong bituka ay nababago sa paraang nakakapekto kung paano mo inaabsorb ang nutrition, paano mo pinoproseso ang protina, at kung gaano karaming oxidative load ang ibinibigay mo sa iyong emigay bato araw-araw. Ngayon, papaso ang itlog sa eksanang ito bilang isang tunay na kahangahangang pagkain. Ang protina sa itlog ay halos perpektong nagagamit ng katawan ng tao. Ang pula ne itlog ay may choline na sumusuporta sa kalusugan ne utak, atay at mega selula. Ang itlog ay may lutein at zeaxanthin para sa iyong mamata. Mayroon itong vitamin D, vitamin B12, selenium at phosphorus. Mayroon din itong malusog na taba. Hindi sila ang kontrabida na pinalabas ng maling payo sa dieta nitong mga nakaraang dekada. Ang kolesterol sa itlog ay hindi kumikilos sa paraang kinatakutan natin dati. Bago na ang siyensya. Mabuti ang itlog. Gusto kong panawagan ninyo iyan. Ngunit at ito ay isang malaking ngunit ang benepisyo ng itlog, lalo na para sa kalusugan ng iyong mabato, ang kakayahan nitong labanan ang pamamaga, at ang papel nito sa pagpapanatilingan kalamnan habang nakakaedad ay maaring tahimik. Na masira hindi dahil sa itlog mismo, kundi dahil sa isinasabay mong pagkain. At iyan mismo ang ating hihimayin ngayon. Pag-usapan natin ang unang pagkain na sumisira sa benepisyong itlog para sa iyong mga bato at gusto kong ihanda ninyo ng kaunti ang inyong sarili dahil magugulat kayo rito. Hindi dahil ito ay kakaiba o bihira. Kabaliktaran pa nga,
Nakakagula ito sa matao dahil ito ay napakakaraniwan paborito sa almusal ng bawat pamilyang Pilipino kaya't walang nakakaisip na kwestayunin ito. Pinag-usapan ko ang ma-processed meat. Tinutukoy ko ang iyong mga longganisa, tocino, hotdog, bacon, at maling luncheon meat. Mga bagay na madalas inilalagay ng maraming Pilipino sa tabi ng itlog sa isang plato tuwing umaga nang walang pag-alinlangan. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari dahil ayokong maniwala lang kayo sa sinasabi ko. Gusto kong maunawaan ninyo ang mekanismo. Gusto kong makita ninyo ito ng malinaw upang sa susunod na humarap kayo sa kawali, may magbago sa isip ninyo. Ang mga processed meat ay punong-puno ng sodium, alat, hindi lang counting sodium, kundi isang nakakagulat at napakalaking halaga nito. Ang ilang piraso ng tocino o bacon ay maring magdala ng 700 hanggang 1,600 mg sodium. Ang ilang piraso ng hotdog o longganisa ay maring magdagda ng 400 hanggang 600 mg pa. At bago mo pa man matapos ang iyong almusal, bago ka pa makainom ng unang kape o tsaa, maaring nakonsumo mo na ang mas maraming sodium kaysa sa kayang tanggapin ng iyong mabato para sa buong araw. Ang inirekomendang pinakamataas na limitasyon para sa sodium ay nasa 800 mg bawat araw at may dahilan kung bakit may limitasyon. Ngunit, para sa isang taong lampas 50 anyos na may unti-unting humihinang kakayahan ng bato at may blood pressure na patas na, ang numerong iyon ay dapat mas malapit sa 1,500 mg. Heto ang ginagawa ng sodium sa iyong mga bato. Ang mga bato ang nagre-regula nege balanse ne sodium sa dugo. Iyan ang isa sa pangunahin nilang trabaho. Kapag pinabaha mo ang iyong sistema ng mataas na sodium, kailangang magtrabaho ng mas matindi ang nga bato para salain ito at panatilihin ang tamang balansi para protektahan ang iyong blood pressure at ang dami ng likido sa katawan. Sa paglipas ng panahon, ang palagyang sobrang trabahong ito ay nagdudulot ng tinatawag na glomerular hypertension ang pagtaas na presyon sa loop na malilit na panalang bato. At ang presyong iyan, araw-araw, kada kain, taon-taon, ay nagdudulot ng pagkakapilat. Nagdudulot ito ng tinatawag ng doktor na fibrosis. Pinatitigas nito ang tissue ng bato. Binabawasan nito ang kapasidad nitong maksala. Mabagal at tahimik nitong sinisira ang mismong organong inaasahan mong magpapanatili sa iyong buhay at malusog. Dito nagiging critical ang koneksyon sa itlog. Ang itlog, kung mag-isa, ay may mababang sodium. Ang isang malaking itlog ay may humigit kumulang 70 mg sodium. Napakadaling i-manage. Ang protina sa itlog kapag natuno ay gumagawa ng nitrogen waste products urea, creatinine, kailangang ilabas ng mga bato sa isang malusog na bato na may sapat na tubig sa katawan at tamang dami nga. Pagkain, ito ay walang problema. Hindi nakakapagod sa boto ang itlog. Ito ay isang myth, na dapat nang kalimutan. Ngunit, kapag isinabay mo ang itlog sa longganisa, tocino, o hotdog, sabay mong inutusan ang iyong mga bato na. Linisin ang byproduct ng protina mula sa dalawang mapagkukunan ng protina, habang nilalabanan din ang labis-labis na sodium. Double at triple ang ginawa mong trabaho para sa kanila sa isang upuan, at hindi ito nagtatapos sa sodium. Ang mga processed meat ay mayroon ding mga preservative, lalo na ang nitrates at nitrites, na napatunayan sa pananaliksik na bumubuo ng mga compound na tinatawag na nitrosamines sa digestive tract. Ang mga compound na ito ay nagdudulot ng pamamaga. Pinatatas nila ang oxidative stress sa mga bato. Sinisira nila ang lining ng ugat, kabilang ang maliliit at maslang ugat na nagbibigay ng dugo sa mga bato. At ang mga phosphate additive na ginagamit ng mapabrika sa ma-process mi upang mapabuti ang tekstura, kulay, at pampatagal masira ay lubhang agresibo, hindi tulad ng natural na phosphorus. Itlog na unti-anting inaabsorb ng katawan, ang mga sintetikong phosphates sa mga processed meat ay inaabsorb ng halos buwat agad-agad. Para sa isang taong hindi na perpekto ang pagana ng bato ang sobrang phosphate, sa dugo ay talagang mapanganib. Kinukuha nito ang calcium mula sa mga buto, pinapatigas nito ang maugat, calcification. Pinapabilis nito ang pagkasira ng bato. Kaya, nagiging malina ang sitwasyon. Upo ka para kumain ng inaakala mong masustansya at siksik sa protein ng almusal, itlog at longganisa, itlog at
Hotdog o silog klasiko nakakabusog. Ngunit sa likod ng pagkaing iyon, isang biochemical na labanan ang nagaganap. Ang sodium ay nagbibigay na presyon sa iyong glomeruli. Ang phosphate additives ay nagpapabigat sa iyong filtration system. Ang mga nitrosamines ay nagpapamaga sa iyong maugat. At ang iyong mabato ang matahimik at walang pagod na. Manggagawang ito ay sinasalo ang lahat ng pinsala ng walang anumang reklamo. Hanggang isang araw, pagkalipas ng maraming taon, lalabas ang resulta ng blood test at mataas ang numero. At uupo ang isang doktor sa harap mo upang kausapin ka tungkol sa chronic kidney disease. At talagang hindi mo maintindihan kung paano ito nangyari. Ganito ito nangyari sa bawat almusal. Ngayon, gusto kong linawin. Hindi ko sinasabing huwag na kayong may enjoy sa pagkain. Hindi ko hinihiling na mamuhay kayo ng malungkot at walang lasang buhay sa ngalan ng kalusugan. Hindi iyan medisina. Iyan ay paghihirap na nakbalat kayo bilang medisina. Ang sinasabi ko ay maging malay kayo, palitan ninyo kung kaya. Ninyo. Kung gusto mong malinamnam na kapares ngitlog sa umaga, isipin ang avocado. Isipin ang ginisang kangkong o malunggay na may kaunting bawang at olive oil. Isipin ang isang piraso ng whole wheat pandesal na may sariwang kamatis. Isipin ang inihaw o pinasingaw na bangus kung gusto mo nga masarap at siksik sa proteinang pakiramdam. Dahil bagaman ang bangus o ista ay may sodium kapag tinimplahan, ito ay lubhang mababa sa mga additives. Nakataklay din ang bangus na omega-3 fatty acids na aktibong nakpoprotekta sa mga ugat ng bato at walang taglay na nitrate at phosphate gaya ng mga processed meat sa almusal. At mahalaga rin ang oras. Kung kakain ka ng pagkain na medyo maalat anumang oras sa mahapon, siguraduhing uminom kang sapat na tubig. Hindi yung lalaklakin mong bultuhan. Hindi ganun gumagana ang hydration at hindi ito nakakatulong sa mga bato. Ang tuloy-tuloy na painom ng tubig buong araw ay nabibigay sa mga bato ngang likidong kailangan nila upang palapnawin at linisin ang anumang dumi na ipinapasok mo sa kanila. 6 hanggang 8 baso na hinati-hati sa maghapon bago kumain, hindi lang habang kumakain. At sa umaga, bago ang kape mo bago ang itlog, uminom ng isang basong tubig. Bigyan mo ang iyong bato ngang magandang panimula dahil ang toto ginagawa ngang. Iyong mga bato ang lahat ng kanilang makakaya para sa iyo. Bawat sandali ng bawat araw, walang pahinga, walang day off, sinasala ang humigit kumulang 180 litro ng dugo araw-araw. Deserve naman nila ng konting pag-alaga. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang pagkain na tahimik na sumisira sa benepisyong itlog para sa iyong mga bato. At sa totoo lang ito ang pagkaing pinakamaraming umaalma kapag binabanggit ko sa usapan. Dahil ang pagkain ito ay ibinenta ng napaka-agresibo bilang malusog na pagkain kaya ang mga tao ay talagang nalilito at medyo nagiging defensible kapag kinukwestiyon mo ito. Pinag-uusapan ko ang mataas sa sodium na commercially processed cheese, mga naka-plastic na keso at cheese spread. At bago kayo umanggal, bago ninyo sabihin ang keso ay natural, may calcium, at perpekto para sa katawan, gusto kong pakinggan niyo muna ako ng ilang minuto. Dahil mayroong napakahalagang pagkakaiba na kailangang linawin dito. At kapag naunawaan niyo ito, hindi na magiging pareho ang tingin niyo sa hiwang processed cheese na yon. Hayaan ninyong pahiwalayin ko muna ang dalawang makaibang bagay na matalinong pinasama ng industriya ng pagkain sa ilalim ng isang salita. Mayroong tunay na, tradisyonal na ginawang keso tulad ng kesong puti, natural na keso de bola, edam, tunay na cheddar, o sariwang mozzarella. At mayroong processed cheese ang mga naka-plastic na cheese slices, mga cheese spread sa garapon na alaman sa pandesal, murang keso sa kahon na kahit paano ay tumatagal ng ilang linggo o buwan sa labas ng refrigerator. Ang dalawang bagay na ito ay hindi pareho, malayong makapareho. At ang pagkakaiba nila, pag-dating sa iyong mga bato ay napakalaki. Ang processed cheese ay ginagawa gamit ang tinatawag na emulsifying salts. Ito ay mga compound, anabase sa phosphate, sodium phosphate, potassium phosphate, disodium, phosphate na inilalagay habang ginagawa ito upang maging makinis, pantay at madaling matunaw ang tekstura ng processed cheese. Kung wala ang mga additive na ito, hindi mo makukuha ang ganung consistency. At ang mga phosphate salt na iyon ang problema. Ang isang hiwa ng processed cheese ay maring maglaman ng 200 hanggang 400 milligrams ng phosphorus mula sa mga additive na ito lamang bukod pa sa natural na phosphorus mula sa gatas mismo.
At tulad ng ipinaliwanag ko ng pag-usapan natin ang mga processed meat, ang phosphorus mula sa sintetikong additives na ito ay hindi pinoproseso ng katawan. Tulad ng natural na phosphorus. Kapag kumain kang totoong pagkain na may phosphorus, halimbawa, isang itlog o sariwang isda, ina-absorb ng katawan mo ang 40 hanggang 60% nito at kontrolado ang pag-absorb nito. May mekanismo ang iyong bituka para makontrol ang bilis nito. Ngunit kapag kumain ka ng inorganic phosphate additives, ang uri na makikita sa processed cheese at processed meat, ang absorption ay pumapalo sa 90% o higit pa. Halos lahat ng ito ay direktang pumapasok sa iyong dugo ng mabilis at ang iyong mga bato ay inutusan na linisin agad ang biglang bahang phosphate na ito sa dugo. Sa maluso at batang mga bato, kaya itong ay manage kahit hindi ito perfect. Ngunit sa mga bato na gumagana na lang sa 75 o 80% na kahusayan na tandaan ninyo ay ganap na normal at walang sintomas para sa mga nasa edad 50 o 60 ang polyethylene na pagbaa Ng-phosphate na ito ay nagdudulo NG tunay na pinsala. Ang mataas na level ng phosphate sa dugo, isang kondisyon na tinatawa na hyperphosphatemia, ay nagpapasimula ng hormonal response. Naglalabas ang iyong katawan ng tinatawa na parathyroid hormone upang subukang alisin ang phosphate sa dugo. Ang hormone na ito, kapag palaging mataas, ay nagiging dahilan para makuha ang kalsiyum mula sa iyong nga buto, pinapatigas ang iyong maugat, tina-calcify ang soft tissues, at direktang pinapabilis ang pagkasira ng bato. Sasabihin sa iyong nga nephrologist doktor sa bato. Ang pagkontrol sa phosphate ay isa sa pinakamahalaga ngunit hindi napapansing aspeto NG kalusugan NG bato. At gayon pa man halos walang nag-usap tungkol dito sa hapagkainan. Ngayon, heto, kung paano ito direktang nakakonekta sa iyong nga itlog. Kapag kumakain ka, itlog, nakakatanggap ang katawan mo na dekalidad at madaling ma-absorb na protina na gumagawa ng urea kapag natunaw. Isang normal na waste product na kayang-kayang i-manage. Madaling napoproseso ito nga bato sa ilalim ng normal na sirkunstansya. Ngunit kapag nilayan mo ng hiwa ng processed cheese ang iyong scrambled egg, o ipinalaman mo ang cheese spread kasama nga itlog sa pandesal, nakpasok ka. Malaking phosphate load sa mismong pagkaing iyon, kaya ang mga bato ay sabay na naglilinis enigayong eniga protina mula sa itlog at lumalabang para ilabas engi sobrang phosphate mula sa keso at ang paglilinis ng phosphate ay nagiging prioridad ng mabato, kailangan nitong unahin iyon. Ang mataas na phosphate sa dugo ay direktang banta sa cardiovascular at cellular function. Kaya ibinabaling ng mga bato ang kanilang persa, naubos ang kapasidad nitong maksala sa phosphate at ang makandang nutrition mula sa itlog ay natatabunan ng pabigat na pinipilit gawan ng paraan in katawan mo. At may isa pang aspeto ito na nakikita kong napakahalaga lalo na para sa mga lalaking lampas 50 anyos. Habang natural na bumababa ang level ng testosterone. Sa pagtanda at nangyayari ito bilang normal na pisyolohiya, hindi dahil sa sakit. Isa sa mga epekto nito ay ang unti-unting pagbaba ng muscle mass at tigas ng buto. Sa tutulang, nakakatulong ang itlog para malabanan ito. Ang protina sa itlog na mayaman sa leucine ay direktang tumutulong upang mapanatili ang kalamnan. Ang vitamin D sa itlog ay sumusuporta sa kalusugan ng buto. Ang malusog na taba ay sumusuporta sa hormonal balanse. Kaya't ang pakilatis kung paano kakainin ang itlog ay tunay na proteksyon laban sa pisikal na pagbabagong dalang ng pagtanda sa mga kalalakihan. Ngunit kapag ang phosphate mula sa processed cheese ay laging nagpapataas ng parathyroid hormone, ang parathyroid hormone. Hormone na iyon ay aktibong sumisira sa buto. Kinukuha nito ang calcium at phosphate mula sa buto at inilalagay sa dugo. Kaya, kumakain kang itlog para protektahan ang buto at kalamnan mo. At ang process cheese na isinasabay mo ay direktang kumakalaban sa proteksyong iyon. Ang mga pagkaing ito ay nag-away sa loob ng katawan, kinakansela nila ang isa't isa. Higit pa ron. Kaya, ano ang gagawin mo? Una, mabasa nga malabel. Alam kong parang nakakapagod pakinggan iyon pero tumatagaw lang ito ni 30 segundo at binabago nito ang lahat. Hanapin nga salitang sodium phosphate, disodium phosphate, sodium polyphosphate o anumang. Kaunay nito sa listahan ng sangkap.
Kapag nakita mo ang nga salitang iyan, ibalik mo na sa estante ang produkto. Iyan ang senyales mo. Pangalawa, kung mahilig ka sa keso at hindi mo kayang iwan ito at naiintindihan, ko iyon ng lubusan, hindi ako humihingi ng perpeksyon piliin ang totong. Tradisyonal na keso, kaunting kesong puti, isang kuro ng tunay na parmesan o sariwang mozzarella. Mayroon itong natural na phosphorus sa dami at pormang, idinisenyo para i-manage ng iyong katawan. Dapat pa ring bantayan ang sodium. Nito, at mahalaga pa rin ang moderasyon. Ngunit naalis mo na ang pinakamapanganib na elemento, ang sintetikong phosphate additive. Pangatlo, isipin ang iyong kinakain bilang isang buong sistema. Ano pa ba ang kinakain mo sa hapag? Ano ang kinain mo kanina? Hindi nare-reset ang iyong bato sa bawat kagat. Pinoproseso nila ang tuloy-tuloy at naipong trabaho sa buong araw. Kung ang almusal mo ay may itlog na, marahil hindi na kailangang mataas sa phosphate at sodium ang tanghalian mo, bigyan mo ng patlang. Bigyan mo nga oras makahinga ang iyong mabato mula sa pagod. Hindi ito pagkakait sa sarili. Ito ay matalino at mapagmalasakit na pagkain. Ibinibigay mo sa iyong katawan ang makondisyong kailangan nito upang mapagsilbihan ka ng mahusay sa susunod na 20, 30 o 40 taon. Dahil heto ang gusto kong maintindihan. Ninyo ng lubusan, ang iyong mabato ay walang waiting room. Walang pila kung saan maaring sabihin ng katawan mo mamaya ko naasikasuhin itong phosphate sa isang oras kapag hindi na busy. Pinoproseso nga ba to ang lahat ngayon ng real time palagi? Bawat desisyong ginagawa mo sa hapagkainan ay desisyong ginagawa mo para sa kanila. At sila ay gumagawa rin desisyon para sa iyo tahimik at tapat. Bawat sandali, bago ka pa man ipinanganak. Ang pinakamali na magagawa natin ay suklian ngang kaunti ang katapatang iyon. At may isa pang pagkain na kailangan nating pausapan, ang pangatlo at si Nadia. Kung ihuli ito dahil ito ang sa tingin ko ay talagang makakagulat sa inyo. Hindi, dahil hindi ito masustansya sa tradisyonal na pananaw. Hindi dahil ito ay junk food o fast food o anumang bagay na natural mong iniwasan. Ito ay isang bagay na kinokonsumo ng milyon-milyong tao araw-araw sa tapat na paniniwalang nakpapaka-healthy sila. At kapag inihalo sa itlog, lumilikha itong isang partikular at seryosong problema para sa nakakaedad na bato na halos walang nakakapansin. Pupunta tayo diyan ngayon din. Sige, pag-usapan natin ang pangatlong pagkain. At gusto kong balikan ninyo ang sinabi ko kanina na magugulat kayo rito. Dahil alam kong habang nakikinig kayo, malamang iniisip niyo kung ano ito. Matatamis na cereal, soft drinks, mga nakabalot na sirya, lahat ay magandang hula at lahat talaga ay may problema. Ngunit hindi ang pangatlong pagkain na sumisira sa benepisyong itlog. Para sa iyong gabato ay isang bagay na mas hindi inaasahan. Ito ay isang bagay na nakikita sa section ng mga health food sa grocery. Isang bagay na iniinom nga na yoga. Isang bagay na inihahalo siyam nga morning smoothie ang mga mahilig mag-gym ng buong kasabikan. Pinag-usapan ko ang mga halamang pagkain na sobrang taas sa oksalate na kinakain ng marami kasabay na itlog. Partikular, gusto kong pag-usapan ang spinach o kangkong, talbos ng kamote, gabi, beetroot, at ilang produkto mula sa nuts tulad na almond milk at almond. Butter o peanut butter. Kapag kinokonsumo ng sobra kasabay ng dietang mataas. Sa itlog, ngayon, bago pa man umalis ang mga plant-based na komunidad, manatili. Sana kayo dahil hindi ko inaatake ang mga gulay. Hindi ko sinasabing mapanganib. Ang kangkong, hindi ako nakikipagjigma sa almo. Ang ginagawa ko ay nagpapaliwanag ng isang partikular na biochemical na interaksyon na nagiging tunay na mahalaga kapag pinasama mo ang partikular. Napakaing ito sa itlog, lalo na sa konteksto na nakakadal ng gabeto ang mataas sa proteinang dieta na madalas gawin ng malalaking lampas 50 anyos upang mapanatili ang kalamnan at metabolic health. Kaya, ang detalye, rito ang mahalaga. Himayin natin itong mabuti. Ang mga oksalate ay natural na compound na matatagpuan sa maraming halaman. Ginagawa ito ng mga halaman bilang panlaban nila. At normal na bahagi ito iba-ibang uri nga dieta. Ang katawan mo ay nakakaharap ang mga oksalate ng madalas at sa ilalim. Namze normal na sitwasyon, nahahandle niya ito ng walang problema. Heto kung paano dapat gumagana ang sistema kapag nakarating ang oksalate sa iyong digestive tract.
Ideal na kakabit ito sa calcium sa iyong bituka. Mahalaga ang pagkakabit na ito. Kapag ang oksalate ay kumabit sa calcium sa bituka, bumubuo itong calcium oksalate na hindi natutunaw, insoluble. Hindi ito maring ma-absorb. Dadan lang ito sa iyong digestive system at ligtas na ilalabas sa pamamagitan ng gayong dumi. Hindi kailanman po problemahin na gayong mga bato. Problemang nasolusyonan bago pa man nagsimula. Pero dito nagiging critical ang kombinasyon ng pagkain. Ang itlog ay hindi naglalaman ng sapat na kalsiyum. Mayroon itong kaunti, pero hindi sa dami na kailangan upang ikabit ang napakaraming oksalate. Kaya, kapag kumain ka ang napakaraming pagkaing mataas sa oksalate, isang malaking mangkok ng hilaw na kangkong bilang salat, malaking bahaging beetroot, isang malaking baso ng almond milk, o peanut butter na isinabay sa itlog ng walang sapat na calcium mula sa ibang mapakukunan upang i-neutralize ang oxalate sa bituka. Ang oxalate ay nananatiling malaya at hindi nakakabit, unbound, at ang malayang oksalate na ito ay pumapasok mula sa bituka direkta sa iyong dugo. Mula ron, pupunta ito sa mga bato kung saan sasalain ito at iko-konsentra sa ihi, at dito na nagkakaroon ng problema. Sa concentrated na ihi ang malayang oksalate ay makakatagpo ng calcium na inilalabas din ng mga bato at magsasama sila. Bubuang makristal na calcium oksalate sa loob ng gatubong bato at daanan ng nihi. Sa palipas ng panahon, ang mga kristal na ito ay magiging bato sa bato, kidney stones. At ang paulit-ulit na pagkakabuo ng kidney stone o kahit ang patuloy na mahinang pakbuo ng mga kristal kahit walang buong bato na lumalabas ay nagdudulot ng pamamaga at pagkasugat sa tissue ng bato na permanenteng nakakabawas sa kakayahan nitong magsala. Ngayon, bago mo isiping, pero lagi naman akong kumakain kangkong at itlog at hindi pa naman ako nakaka-kidney stone. Maaring totoo iyan. Ang kidney stones ay hindi nangyayari sa lahat ng oras. Hindi lahat ng kumakain ng mataas sa oksalate na pagkain ay nakakaroon nito. Malaking papel ang ginagampanan ng genetics, malaking papel ang pag-inom ng tubig, at ang kabuwang balanse ng iyong dieta ay mahalaga. Ngunit heto ang malinaw na sinasabi sa atin ng pananaliksi. Ang mga taong kumakain nege dieta na mataas sa oksalate kasabay ne dieta na mataas sa protina ay may mas mataas na level ng urinary oxalate. At ang mataas na urinary oxalate ay isa sa pinakamalakas at independenteng dahilan, risk, factor, sa pagbuo ng kidney stone at pabalik-balik na pamamaga ng bato kahit pa wala kang nararamdamang aktwal na pag-atake ng bato. Ang pagkasira ay maring tahimik at naipon, nangyayari sa napakalit na level, nabubuo sa loob ng mga buwan at taon, bago pa man magpakita ang anumang dramatikong sintomas. At may partikular na koneksyon ang protina rito, kung bakit ang kombinasyon sa itlog ay nagiging lalong delikado. Kapag kumakain ka ng pagkaing mataas sa protina at ang itlog, ay dekalidad na protina ang pagproseso na protinang iyon. Ay lumilihang acidic na kapaligiran sa ihi. Tumataas ang uric acid sa ihi. Ang acidic, concentrated, at mataas sa uric acid na ihi ay mismong kapaligiran kung saan pinakamabilis nabubuo ang calcium oxalate crystals. Kaya, ang pagproseso ng protina mula sa itlog ay hindi mapanganib kung maisa lang ito. Ngunit gumagawa itong kondisyon na kapag isinabay sa napakaraming oksalate mula sa mga kasamang pagkain ay nagiging higit na delikado para sa mga tubungan yung bato kaysa kung maisa lang ang alinman sa dalawang sali. Ang itlog ang nakahanda ang entablado, ang pagkaing mataas sa oksalate ang umakyat sa entablado, at ang mga bato ang nagbabayad sa presyo. Ang hilaw na spinach o kangkong ay lalong mataas sa oksalates, ang isang tasa nito ay may 650 hanggang 800 milligrams ng oksalate. Para mas maintindihan niyo ang label kung saan nakaking delikado na ang dami ang oksalate sa ihi para sa karamihan ng tao ay nasa 40 hanggang 50 milligram lamang bawat araw ngang ina-absorb na oksalate. Ngayon, hindi naman lahat ng oksalate sa hilaw na kangkong ay na-absorb. May ilan na kumakabit sa anumang calcium na natitira. Ngunit sa kakulangan ng sapat na calcium sa mismong oras ng kainang iyon, malaking bahagi nito ang pumapasok sa dugo. Ang beetroot ay mataas din at ang mga almond products na naging sikat bilang pamalit sa gatas at dagdag na protina sa smoothies at ulam na may itlog ay may mataas ding oxalates na linggid sa kalaman ng karamihan.
Ang isang tasangang almond milk ay may katamtamang oxalate, ngunit ang 2 kutsara, namon butter o ilang peanut butter, na karaniwang hinahalo sa health-conscious na almusal, ay maring may 70 hanggang 100 milligrams na oxalato. Higit pa, gusto kong linawin ang isang bagay. Hindi ko sinasabi sa inyo na iwasan ang nga pagkaing ito. Ang kangkong at spinach ay siksik sa nutrition. Mayroon itong magnesium, folate, iron, vitamin K, vitamin C, at iba't ibang antioxidant na lubhang kapaki-pakinabang. Ang beetroot ay sumusuporta sa paggawa ng nitric oxide na napakaganda para sa mga ugat at blood pressure. Ang mga nut, almond ay may malusog na taba, vitamin A at magandang protina. Hindi sila masamang pagkain. Ang problema ay hindi ang pagkain mismo kundi ang kombinasyon ang dami at ang kakulangan ng tamang diskarte para balansehin ito. Kaya, ano ang diskarte? May ilang bagay at lahat. Ito ay practical. Una, ilaga o pasingawan steam ang iyong kangkong o talbos ng kamote kaysa kainin itong hilaw kasabay ng ilok. Ang pagluluto ng gulay na ito ay nagbabawas ng oksalat ng nasa 30 hanggang 90% depende sa paraan ng pagluto dahil napupunta ang oksalate sa sabaw na pinaglagaan. Ilaga ito ng sandali, itapon ang tubig, at nabawasan muna ng husto ang oksalate habang napanatili ang nutrisyon. Pangalawa, kung kakain ka nga mataas sa oksalate sa isang kainan, maksama ng calcium source pagkain na may calcium. Sa mismong oras na iyon, hindi supplement na inumin pagkatapos, kundi pagkain may calcium. Konting, dekalidad na gatas, keso, tokwa, tofu na may calcium, sesame seeds o mga fortified na pagkain. Kailangang magkasabay sa tiyan ang calcium at oksalate upang makabuhol sila bago pa pumasok sa dugo. Pangatlo, hydrahon o pag-inom ng tubig. Pabalik-balik ako sa hydrahon dahil ito talaga ang isa sa pinakamabisang sandata mo para sa proteksyon ng bato. Ang malabnaw na ihi ay may mas malit na tsansang bumuo ng kristal kumpara sa concentrated na ihi. Kung kakain ka ng meal na matas sa oksalate at protina, uminom ka ng tubig bago ay pagkatapos. Panatilihing malinaw pali. Ang kulay ng ihi mo, hindi ito komplikado, libre ito, at epektibo ito. Pangapat, at ito ay paalala sa pamumuhay, lifestyle, na higit pa sa iisang kainan. Isipin ninyo ng mabuti ang kabuwang oksalate load ninyo sa buwang araw. Kung ang almusal niyo ay may mataas na oksalate kasabay, na itlog, marahil ang merienda mo sa apon na almonds o peanut butter at salad na kangkong sa gabi masyado nang mabigat para komportableng i-manage ng iyong mga bato. I-rotate mo ang iyong magulay. Kumain ng iba't ibang klase. Sa mga araw na itlog ang pangunahin mong protina, marahil balansahin mo ito nga mga gulay na mas mababa sa oksalate. Sayote, pipino, cauliflower, repolyo, sitaw nagbibigay ito ng fiber, micronutrients, at antioxidants ng hindi nagpapabigat ng oksalate dahil ang layunin dito ay hindi magigpit kundi maging matalino. Ang layunin ay maunawaan ang iyong katawan upang makagawa ng mga desisyong makatulong dito. At para sa isang lalaking lampas 50 anyos na unti-unting bumababa ng natural, ang kahusayan ng bato taon-taon na nangangailangan ng mas maraming protina dahil mas mahirap ng panatilihin ang kalamnan sa pagtanda. At may cardiovascular system na kailangang alagaan para sa lalaking iyon. Ang detalyeng ito ay hindi biro. Sila ang basehan kung lalakas ka ba o manghihina. Kung magiging independent ka ba o asa na lang sa iba. Kung abot ba ang lakas mo sa edad na safety at haktak o babagsak ito ng mas maaga. Ang itlog ay iyong kakampi. Totoo iyan. Ngunit ang kakampi na nakikipaglaban, kasama ng maling kasamahan ay matatalo pa rin sa laban. Kaya, pagsama-samahin na natin ang lahat ngayon. Dahil ayokong umalis kayo sa usapang ito na puro babala at takot ang nasa isip. Hindi iyan ang intensyon nito. Hindi kailanman iyan naging layunin ng tamang medisina. Ang gusto kong bitbitin ninyo pag alis dito ay kalinawan. Malinaw na larawan ng kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Malinaw na paunawa kung bakit ito mahalaga at malinaw, practical at kayang-kayang gawing mga pagbabago simula ngayon, hindi sa susunod na Lunes. Hindi pa katapos. Nung Pasko o pista. Ngayon na. Dahil ang inyong gabato ay nagtatrabaho para siya, inyo ngayon mismo sa sandaling ito. At bawat tamang desisyon na gagawin ninyo, mula ngayon ay may agarang epek. Balikan natin ang nga napausapan hindi bilang listahan ng mga dapat katakutan, kundi bilang mapa na pakunawa. Mabuti ang itlog. Ay liting ko ito ng may buong
Kasiguraduhan dahil sa dekada-dekadang nakakalitong payo sa dieta na naiwan. Samga tao ne pagdududa. At gusto ko nang tuldukan yan. Ang itlog ay isa sa pinakakumpleto at masustansyang pagkain para sa katawan ng tao. Napakahusay ng kalidad ng protina nito. Siksik ito sa micronutrients. Ang malusot na taba sa pula nito ay sumusuporta sa utak, hormonal balance, at kalusugan ng selula. Para sa mga lalaking lampas 50 na humaharap sa natural na pagbawas ng muscle mass, anti-anting pagbabago ng metabolism, at tahimik na pakbabaho sa hormones, ang itlog ay hindi lang pwede, ito ay tunay na napakahalaga. Sumusuporta ito sa paggawa ng kalamnan. Nagbibigay ito ng choline na kailangan ng nakakaedad na utak. Nagbibigay ito ng vitamin D sa panahon. Marami ang kulang dito. Kainin ninyo ang inyong itlog, pakiusap. Kainin lamang ninyo ito ng tama. Natutunan natin ay na ang pagiging tama ay nangangahulugang pagpili ng maingat sa kasama nito. Ang processed meats ang mga longganisa, hotdog, tocino, bacon ay nagdadala ng napakabigat na sodium at halo-halong phosphate additives at nitrate. Preservatives na pumipilit sa iyong mga bato na pumasok sa emergency mode bago paman maksimula ang araw. Ginagawa nilang pabigat sa bato ang pagkaing sanay, mabuti para hit. Ang processed cheese, mga naka-plastic at madaling tunawin na keso, mga cheese. Spread ay may sintetikong phosphate emulsifiers na nakpapabaha sa iyong dugo nga. Inorganic phosphate na hindi nakadisenyo para ay manage ng iyong mga bato ng paulit-ulit at ng maramihan. At ang mga pagkaing mataas sa oksalate na kinakain ng marami ng walang pambalansa na calcium ang iyong hilaw na kangkong ng sobrang dami. Ang iyong maalmond at peanut butter na isinasaho sa bawat kainan ay lumilikha nga. Kapaligiran sa ihi kung saan nabubuo ang kristal, kung saan tahimik na nabubuo ang pamamaga, at kung saan ang masalang arkitektura ng iyong bato ay unti-unting nasisira sa paglipas ng buwan at taon. Wala sa mapakaing ito ang purong masama, wala sa kanila ang kailangang tuluyang itapon sa buhay mo. Ang kailangang baguhin ay ang nakasanayang gawi at hindi sinasadyang pagsabay ng mga ito sa itlog, araw-araw, taon-taon habang sinasalo ng iyong nga bato ang naipong pinsala ng walang kibo. Ngayon, gusto kong makipausap sa inyo tungkol sa mga bagay na lampas pasa. Nasa plato, dahil ang kalusugan nege bato ay hindi lamang usapin nege dieta. Ito ay usapin din ng pamumuhay. At para sa mga kalalakihang lampas 50 anyos, may ilang aspeto ng pamumuhay na direktang nakakapekto sa mga napausapan natin ngayon at kailangan nito ng iyong atensyon. Ang una ay ang tulog. Alam kong narinig niyo na ito at alam kong parang gasgas na itong pakinggan. Pero gusto kong sabihin sa inyo partikular kung bakit mahalaga ang tulog para sa iyong mga bato. Habang natutulog ng mahimbing, bumabagsak ang iyong blood pressure. Ang pagbagsak na ito ay nagbibigay sa iyong glomeruli, ang mga maliliit na panala ng batong ang pagkakataong makpahinga. Ito, ang recovery window ng iyong mga bato gabi-gabi. Kapag lagi kang kulang sa tulo, nawawala ang recovery window na ito. Nananatiling mataas ang presyon ng dugo sa gabi. Walang pahinga ang iyong mga bato at ang pinsala nito ay nasusukat. Ipinapakita ng baaral na nga, taong palaging natutulog ng mas mababa sa 6 na oras bawat gabi ay may mas mabilis na pagbabangang function ng bato sa palipas ng panahon. Ang 7 hanggang 8 oras ay hindi luho. Para sa iyong mga bato, ito ay maintenance. Ang ikalawang salik ay ang palagyang stress, chronic stress, at nakakonekta ito sa kalusugan ng bato sa paraang hindi madalas napapansin. Kapag nakakaranas ka ng matagalang stress, pinapanatili ng katawan na mataas ang cortisol at adrenaline. Pinapasikip kam nga hormone na ito ang maugat, pinatataas ang blood pressure, at binabawasan ang daloy ng dugo sa mga bato. Sa palipas ng panahon, ang laging kulang na daloy ng dugo, reduced renal perfusion, ay nagdudulot ng kaparehong pagkasira ng istruktura tulad ng dulot ng maling pagkain. Kailangan ng mga bato ng mayos na daloy ng dugo para gumana. Nakakatanggap sila ng humigit kumulang 20 hanggang 25% gram dugong binobombang ang puso dahil ang pagsasala ay nangangailangan ng maraming dugo. Pinipigilan ng stress ang supply na iyan. Ang pag-manage ng stress ay direktang aksyon ng pagprotekta sa bato. Breathwork o malalim na pahinga, paglalakad sa labas, kalikasan, pagdarasal, paninilay-nilay meditation. Tunay na pahinga
At pagugol ngang oras kasama ngang mga mahal sa buhay ang mga ito ay hindi lang basta magandang gawin. Ito ay physiological interventions. Binabago nito ang iyong hormonal environment kung saan direktang nakikinabang ang iyong mabato. Ang ikatlo ay ang paggalaw o ehersisyo. At muli, gusto kong maging tiyak tungkol sa mekanismo imbes na sabihin lang sa iyo na mag-ehersisyo ka dahil mabuti ito para sa iyo. Ang katamtaman at tuloy-tuloy na pisikal na aktibidad ay napapabuti sa insulin sensitivity. At ang insulin sensitivity ay mahalaga sa iyong mga bato dahil ang insulin resistance, ang kondisyon kung saan ang selula ay hindi na tumutugon ng tama sa insulin, ang nagdudulot ng pamamaga, pagtaas, ng blood pressure, pagkasira ng ugat, at mabilis na pagina ng bato. Malalim at direkta ang koneksyon sa pagitan ng metabolic health at kidney health. Hindi mo ito mapaghihiwalay. Ang 30 minutong paglalakad araw-araw, 5 araw sa isang linggo, ay malaking tulong para pabutihin ang iyong insulin sensitivity. Pinapabuti nito ang blood pressure. Binabawasan nito ang pamamaga sa dugo. Sumusuporta ito sa cardiovascular system na napapakain sa iyong mga bato at tumutulong itong mapanatili ang makalamnan na binubuo nga itlog. Ang paglalakad at ang itlog ay makatuwang. Mas maganda silang makasama kaysa sa mag-isa lang. Ang hydration pag-inom ng tubig, tulad ng sinabi ko kanina, ay pundasyon. Ngunit hayaan niyong magdagdag ako ng isang partikular at practical na punto, rito na sa tingin ko ay napakakinakailangan. Maraming mga kalalakihang Pilipino na lampas 50 anyos ang sanay na maumpisa ng araw na may mainit na kape tulad nagabara ko o trina na bago pa uminom na kahit anong tubig. Ang kape ay hindi direktang nakakasama sa bato kung katamtaman lamang. Ang pananaliksik ay nakakapagpapanatag patungkol diyan para sa karamihan. Ngunit ang kape ay mild diuretic. Pinapabilis nito ang paglabas ng likido. At kung magsisimula ka ng araw na medyo dehydrated, na mula sa 8 oras na pagtulog ng walang tubig, at ang una mong gagawin ay uminom ng mapapahi sa iyo, at pagkatapos kakain ka pa nga mataas sa protina na itlog at ang iba pang mga pagkaing napausapan natin, inilalagay mo agad sa stress ang iyong nga bato. Tuwing umaga, ang simpleng ugali ng pag-inom ng isang buong basong tubig bago ang iyong kape, bago ang iyong almusal, bago ang anumang bagay, ay nakbibigay sa iyong mga bato ng likidong kailangan nila para harapin ang metabolic load sa umaga ng walang hirap. At narito pa ang bagay na dapat bantayan. Kung ikaw ay lampas 50 ay hindi pa, nagpapa-kidney function panel, blood test para sa bato, kamakailan isang simpleng blood test para suriin ang iyong creatinine, EGFR, BAN, uric acid, at electrolytes pakiusap humingi ng request sa inyong doktor. Hindi dahil may sakit ka, hindi dahil kailangan mong mapanik, kundi dahil ang numerong ito ay nakbibigay sa iyong basahan baseline. Sinasabi nila sa iyo kung nasaan ang kalusugan mo ngayon. At kung may pagbaba, mang nagsisimula, ang pagkakaalam nito ng magkakapa na sa 85% o 75% pa lang. Kumpara sa paghihintay na bumasa ito sa 50% ay nabibigay sa iyo ng mga opsyon. Nabibigay itong oras. Nabibigay ito sa iyong kakayahang ayusin ito. Sa pamamagitan na dieta at pamumuhay bago pa, kailanganin ang gamot bago pa maging maseryoso ang sitwasyon. Ang magang pag-detect, early detection. Isa sa pinakamakapangyarihang gamot na meron tayo at kailangan lang nito nga. Simpleng pagpapakuha ng dugo at counting pausap sa iyong dok. Gusto ko ring magsalita ng direkta sa mga kalalakihang nanonood, nakbabasa nito, at nakakaramdam ng pagka-overwhelm. Dahil alam ko kung gaano kabigat ito. Nandito ka para malaman ang tungkol sa itlog. Aalis kang naisip tungkol sa phosphate additives at oxalate binding, at glomerular filtration rates at pagtulog at cortisol at insulin sensitivity at marahil pakiramdam mo ay masyadong marami. Marahil pakiramdam mo ay panibagong aalalahanin na naman ito sa buhay na punong-puno na nga alalahanin. Naintindihan ko ang pakiramdam na iyan. Tunay kong naintindihan at gusto kong mabigay ng panibagong pananaw. Hindi ka binibigyan ng mas marami pang bagay na katatakutan. Binibigyan kang mas maraming bagay na dapat unawain at ang paunawa ay kapangyarihan. Bawat kaalamang dala mo kung paano gumagana ang iyong katawan ay isang sandata sa iyong nga kamay. Hindi ito pabigat. Ito ay alas. Ang mga lalaking nananatiling masigla sa edad na 60, 70,
at 80 ay hindi ang mga lalaking sinuwerte lang. Sila ang lalaking nagbigay pansin na gumawa na maliliit, patuloy at matalinong desisyon sa mahabang panahon na hindi nahintay nga krisis bago alagaan ang kalusugan. Na umunawang ang katawan ay nakbibigay gantimpala sa paaalaga at nakpaparusa sa papapabaya hindi biglaan. Hindi dramatiko, ngunit tahimik at unti-unti. Sa kaparehong paraan na napausapan natin na naipon ang pinsala sa bato. Naging tapat sa iyo ang iyong bato sa bawat taon ng iyong buhay. Hindi kailanman sila day off. Hindi kailanman huminging kapalit. Naksala lamang. Sila nakbalanse, nagregula, at nakprotekta bawat oras ng bawat araw ng walang reklamo at walang papuri. Ang usapan natin ngayon ay isang pagkakataon para suklian iyon. Ang kumain ng mas maingat, matulog ng mas maayos, gumalaw ng palagyan, mabawasan ang stress, uminom ng mas maraming tubig, basahin ang label bago bumili, lutuin ang kangkong imbes na kainin ng hila, piliin ang totong keso kaysa sa proses, at iwasan ang hotdog, tocino, longganisa ng ilang araw sa isang linggo para humanap ng mas magandang ipapareha sa itlog. Hindi ito malalaking sakripisyo. Ito ay maliliit na gawa nga tapatan sa katawan na naging tapat sa iyo. At kung wala na kayong iba pang matatandaan sa lahat ng ibinahagi ko sa inyo, ngayong araw, tandaan ninyo ito. Ang layunin ng paunawa sa iyong kalusugan ay hindi para takutin ka sa pagkain, hindi para gawing puno ngang pangamba ang bawat kainan. Ang layunin nito ay palayain ka, tunay na palayain ka, dahil kapa, naunawaan mo kung paano gumagana ang iyong katawan, kapa alam mo kung ano ang makakatulong at makakasira dito, makakagawa ka ng tunay na pagpili edukadong. Pagpili, mapagpiling, nagmumula sa kaalaman kaysa sa nakasanayan, mula sa intensyon kaysa sa kung ano ang madali, mula sa tunay na pagmamahal sa sarili, kaysa sa pagwawalang bahala. Iyan ang tunay na kalusugan, hindi lang ang kawalan, sakit, hindi perpektong resulta ng blood test, hindi perpektong dieta. Ang kalusugan ay ang patuloy, malay, at mapagmalasakit na relasyon na meron ka sa katawan na ibinigay sa iyo. At kailanman ay hindi pa huli ang lahat para simulan ang relasyong iyon ng mas seryoso. Hindi sa edad na hindi sa altmush, hindi sa 70. Ang ating biolohiya ay lubhang mapapatawad kapag binigyan mo ng tamang kondisyon. Ang mabato, kahit medyo may pinsala na, ay tumutugon sa magandang pag-aalaga. Gustong gumaling ng katawan. Sinusubukan nitong gumaling bawat sandali. Ang trabaho mo lang ay harangan ang ginagawa nito. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Karapat-dapat kayo diyan at ang inyong bato ang matahimik, walang pagod at pambihirang organong iyan ay umaasa sa ninyo.